Maaaring nandito po tayo ngayon mga kapatid dahil ina-acknowledge po natin ang kasalanan natin kay Lord. Dahil sabi po sa Romans 5 verse 12, wherefore, as by one man sin, death entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya po dapat tanggapin na natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Yes, damdamin po natin ang Holy Spirit. Except hindi yun yung turo ni Jesus sa atin. Doctrine of original sin ang driver ng mainstream Christianity. Kasi nga under that dogma, you are born a sinner. Pinanganak ka na marami kang tao. Sasabihin nila na lahat ng ginagawa mo, basahan lang sa harap ng Panginoon. Kasi nga, ganun kakawalang kwenta bilang isang tao. Tapos, nakabase sila sa Romans for that argument. Romans 3:22, Romans 3:23, kaya, yun nga, Romans 5:12. Pero, yung ganung turo kasi, hindi siya originally doctrine ng early church. Lagi kong sinasabi sa ibang tao na kapag gagamit ka ng Bible talk, huwag kang nagbe-base lang sa KJV. Kasi nga, KJV has a very dirty history. Nahulog yung cellphone. Pero, balik tayo dun sa sinasabi ko na napakaraming problema ng KJV kasi nga hindi siya authentic na translation ng Bible from the original Latin to English kasi nga napakarami niya ring mistranslation. Ang pinakamagandang example doon is yung Isaiah 14:12 which says, how art thou fall from heaven, Lucifer? Tama yun. Pero that's for another video. kung sipagin ako. Now, to understand the doctrine of original sin, kailangan natin bumalik sa totoong simbahan, which is the Catholic Church. Yung doctrine ng original sin galing kay St. Augustine sa interpretation niya ng Romans 5:12, Romans 5:12, Romans 5:12, Romans 5:12. Pop quiz. Ano ang original language ng New Testament? If you say Hebrew, mali, it's Greek. Okay ako ginamit yung distinction na yun kasi nga sa Roman, Latin context, in quo omnes peccaverunt, ang ibig sabihin nun, close siya sa King James Version na ang sabi, lahat ng tao makasalanan. Pero, pag pumunta ka naman sa Greek, F.O. Pantes Imarton, ang ibig sabihin nun, dahil doon lahat ng tao nagkasala. That implies ancestral sin. Original sin at ancestral sin para parehas naman. No. The dogma of original sin kasi ikaw, wala kang kasalanan pero makasalanan ka. The dogma of ancestral sin, pinanganak ka dito sa mundo na hindi perpekto. Kaya prone ka na gumawa ng kasalanan. Sabi naman sa Bible, ganyan. You have to understand na yung premise na gamitin nyo sa evangelism is galing sa interpretation na napaka-saturated galing sa early church, which is the Catholic Church. Then, kahit sila, may misinterpretation din ng verses. Kasi nga, ang gamit nilang Bible, Vulgata Latina, hindi Byzantine Koine Greek. Ngayon, paano papasok si Jesus dito sa sinasabi ko? Magbinyag kayo para maligtas kayo. Teka lang. Yung baptism kasi simbol lang yan para ng kaligtasan kasi the Gospels were written after the letters of Paul to the churches. Sa 1 Peter 3 verse 21, baptism now
saves us not by taking away the flesh, but in good conscience for the resurrection of Jesus Christ. What is the implication? What is the implication kung ganon? Actually, may apat. First implication, ang pinakaunang ritual para maligtas ang tao, para handa sila sa kaharian ng Diyos, mabinyagan sila as a metaphorical and physical action of cleaning. Kaya nga pati mga Muslim, naghihilamos sila bago sila magdasal, diba? Nagwudu bago sila mag-salah. Pangalawa, lahat sila naniniwala sa physical resurrection of Jesus Christ. Okay, we're getting there. We're getting there to the divinity of Christ. Pause. Yung pinakamahirap na implication dyan is yung third and fourth ko. Third, yung ritual na to, galing siya kay guess who? Sino nga ba yung nagpabaptize ng mga tao noon? Si John the Baptist. Yes, baptism was a ritual done by Jews who follow John the Baptist. Ano kaya yung susunod? Opo, si Jesus po, isa sa mga disciple ni John the Baptist. Kaya sabi niya sa Matthew 11:11 na no greater man or woman is born but John the Baptist. So, ang ibig sabihin nun, lahat ng tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo bilang tagapagligtas o di kaya mabinyagan ka sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, wala sa Biblia. Yung last part na sa Biblia, pero yun yung problema. The Gospels were written later than the epistles of Paul. Kaya nga sabi ko, mas matanda pa yung 1 Peter. 1 Peter kaysa sa lahat ng Gospel. One point, ironically, para sa mga saksi ni Jehovah, para sa mga Iglesia ni Cristo, tsaka para sa mga Muslim na hindi Diyos si Jesus. Pero minus points sila doon sa premise kung bakit may ganun na paniniwala lahat ng mga Muslim o kaya mga Kristiyano, kahit anong denomination, sekta, lalo-lalo na kahit Katoliko ka, na nandun yun sa creed. Nasaan? Boom! Naniniwala lahat ng mga Kristiyano at mga Muslim na sa huling araw, lahat ng pangkay mabubuhay muli. Tapos huhusgahan sila ng Diyos mismo sa mga huling araw. Kaya nga, sa mga Muslim bawal na cremate kasi nga, yung katawan mabubuhay pa ulit. Tapos debatable siya sa mga unang Kristiyano kasi nga, yung belief na yun, as in, literal, mabubuhay lahat ulit ng mga pangkay tapos huhusgahan sila ng Diyos. But how does this relate to Jesus Christ? Jesus Christ was, like John, who was an apocalyptic Jew. Kaya nakakasawa yung mga preaching ng mga street preachers na dadating na si Jesus Christ, literal. Tapos, magdadala ng judgment day, literal. Kasi nga, galing siya sa unang paniniwala ng mga Kristiyano na after the death of Jesus, lahat ng bangkay mabubuhay ulit. Tapos, yung physical kingdom of God pupunta sa lupa. Kaya nga, lagi niya sinasabi sa Mark 1:14-15, the kingdom of God is at hand. This is the mystery of the kingdom of God. Which goes back to original sin. Kasi nga, no kingdom of God if you are a dirty, wretched sinner.
Sasayang ng oras, dumadadal pa ako. Dapat natutulog na ako, mag-aalas 3 na ng umaga. Sorry po. Kasi marami sa atin ang biktima nitong predatory mentality na to. At mahirap po siyang alisin. Isa lang ako sa mga swerte na tao na nawala na yun sa utak ko. Pero po meron mga iba na takot doon sa judgment day na yun. Na kapag ka walang nakatapal na Jesus Christ doon sa binigay kong story or dogma, magtutunog full tale siya. But when you put the name of Jesus, it suddenly becomes divine, holy, pure revelation of God Himself. It's dangerous. It's dangerous. It's very dangerous. Buti ba yung mga Hudyo, yung kabilang buhay nila, walang impyerno, walang langit. Tapos kayo, meron. Tapos lahat ng miyembro nyo, takot sa impyerno at gusto pumunta sa kaharian ng Diyos. Kung ang pananampalataya mo, merong underlying fear of hell, tapos wala man lang umaayos nung takot na yun, check mo baka tiyataratado ka lang. Songs